Hi guys! Good morning! It's Oxy Mendoza again. Until now, hindi pa tayo tapos ng pagpapollinate. So, hinawakan ang hair bago ang hair natin. Uy. Okay, so guys, nandito tayo ngayon. At ipopollinate natin yung Vanilla planifolia. At hanggang ngayon ay bumubunga pa sila. Hindi ko mapigilan. So, gusto ko nang ipakita sa inyo guys na ano ba yung palatandaan na malapit ng bumunga ang isang vanilla. So actually, pwede tayong magtanim sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan. By seeds, by cuttings, and meron tayong yung tissue culture. Nagti-tissue culture na rin dito sa Pilipinas. So ipapakita ko lang sa inyo example ng isang vanilla na tinanim natin ay 2 years ago. So ito talagang malalaman mo na ready na siyang bumunga dahil ang taba ganito kataba. Size of a pencil or a pentel pen na mataba ay ready na siya na bumunga. At itong pagkakaiba sa Vanilla tahitensis. Although ang Vanilla tahitensis ay hybrid niya, parang iba yung manner ng pagbunga niya eh. At ito naman dito sa atin sa Mindoro ay tuwing Mayo bumubunga. So, ito guys, ang taba niya. Okay. So, pag na-attain niya yung size na yan, ay ready na siya na bumulaklak. So, kita nyo itong ipakikita ko sa inyo ito. Ito. Yan. Ang taba na rin niya. So, at pinapadami natin yan. Pakikita ko sa inyo yung 2 years old pa lamang na isinampay ko dyan sa mga bakod at bumunga na rin. Saglit lang ha, mag-pollinate tayo. Ito nga guys, ang problema. Ito, yun yung pinakang pusod niya ay natatanggal. Ang assumption ko dyan o ang aking conclusion, kapag natanggal yung pinakang pusod niya, yung petals dito, ay bumabagal na ang growth niya. Hindi niya ma-attain yung class A quality ng vanilla. So makikita nyo dito ito guys mahahaba Pag naputol na yon ay mahirap na siya na tumaba at humaba. Ang problema kasi ay dahil Mayo siya, bumubulaklak dito sa atin. Hindi kagaya ng Vanilla tahitensis na tuwing February bumubulaklak. Ay inaabot na siya ng ulan kaya natatanggal na yan. Yun ang conclusion ko. Ito guys walang problema pagka nandito pa itong pinakang pusod niya Pero pag nawala na yan yung problema. Na siya, iikli na. So, ililibot ko kayo guys at ito'y 5 years old itong aking mga vanilla na to. Hindi ko na inalagaan, basta nilagay ko lang di yan. Ito yan. Iba rin yung kanyang mga bulaklak. Maaga siya pa'y umiikom. Ito nga guys at syempre ang pagkain nila ay bunot. So, hindi natin yan inaalsan ng mga damo guys dahil hindi tayo laging nagdidilig dito Dahil hindi tayo nagdidilig ng lagi-lagi. Nag-umaasa lang tayo sa ulan. Didilig din paminsan-minsan pag hindi na kinakaya. So, ikot tayo sa Lansonesan maya-maya ha. Hello guys, yan, nandito tayo sa ilalim ng vanilla. Makikita nyo, madilim no? So, para sa akin, pag summer ay maganda ang ganitong setup. Pero actually, ayaw ng vanilla ng madilim. Kaya lang ay sa sobrang init ay hindi naman sila makakatagal dahil ito katulad nitong dahon na to. Ito. Kapag yan ay overexposed sa araw, yan ay matutuyo kasama ng kanilang mga vines. Tapos ang problema pa dito sa akin ay ang tubig namin ay bumba. Wala pa kaming pambili ng pressure hindi na pressure cooker. Pressure tank para masuplementahan namin yung summer. So, ang ginagawa natin ay pinakita nyo nasa ilalim siya ng kakawate. At huwag kayong mag-alala, ang vanilla ay forest plant yan. Gusto niya sa forest, gusto niya sa malamig na lugar, pero gusto rin niya na naaarawan. Bali 60-40, 60% shaded and 40% natatamaan sila ng araw. Otherwise, hindi rin sila bubulaklak. Dadahon lang sila ng dadahon, tataba ang kanilang mga vines. Pero bubulaklak din, pero very minimal at
hindi ganun ka-productive ang pagbulaklak nila kasi kailangan nila ng araw para ma-stress. So, kung tayong mga tao ay nagkakasakit kapag nai-stress, ang mga halaman, defense mechanism nila ang kanilang mga bulaklak pag sobrang init o na-stress sila. Ganyan din ang lansones at rambutan. Makikita nyo, month of May talagang bumubulaklak dahil yan ang peak ng sobrang init dito. Nasa 44, 43, 42 degrees Celsius ang heat index dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. And I'm pretty much sure na magta-thrive talaga ang vanilla dito. So subaybay-bayan nyo ako guys how I expand my vanilla planifolia. Hindi na muna tayo sa vanilla tahitensis. Kasi mas gusto kong alagaan ang vanilla planifolia matataba ay after tayo sa bunga. So guys, PM lang kayo kung gusto niyo bumili. Minimum of 50 cuttings. At tutulungan ko kayo kung paano mag-set up ng isang vanilla farm. Ito si Soxy Mendoza again. Guys, maganda itong setup ng vanilla na to. Makikita nyo, buo ang kanyang pods. Ito ang vanilla pods na yan. Pag na-pollinate natin ng toothpick ang ginagamit natin. So ngayong araw na ito, 2 ang bumukad. So yan, na-pollinate na natin. Huwag kayong magtaka kung bakit nawawasak siya ha. Kasi hindi mo makukuha yung pollen at mapapahalik mo yung pestil dun sa pollen sa pestil kapag hindi mo siya ginanyan. Pero iikom yan. Kagaya nito nang nagdaang araw ito. Malalaman mo na successful ang pollination mo kapag yan ay ito ay hindi natatanggal. Kapag negative o palpak ang iyong unsuccessful ang iyong pollination, babagsak siya. Pero kapag para sa akin ay hindi dapat siya natatanggal kasi pag natanggal bumabagal na ang growth niya eh. At may ginagawa pa tayo guys, natutunan natin kay Pai ng Cavite, ay nagtitining din tayo. Tinatanggal na natin yung mga ganito yan. Ang payat nito guys, ito yan, binabawasan na natin yan para wag nang kumain ng sustansya at yung sustansya ay mapapunta dito. Yan. So guys, actually maganda yung naglulup ito. Dati hindi ko alam. Pero sa mga susunod na mga pagtatanim natin ng vanilla, ganyan ang gagawin natin. So ito guys, katulad nito tatanggalan natin ito. Ito ang successful yung pollination natin dito. Tanggalin natin. Para wag na siyang kumuha ng tanggal na. Guys, saan ba tayo pwedeng kumuha ng mga pantanim natin? Diba sabi ko sa inyo, hindi pwedeng kuhanan yung once na itinanim mo siya, yung cuttings, you will wait for 3 to 5 years bago siya bumunga. Kapag yan ay kinuhanan nyo ng pananim, yan ay hindi magbibigay sa iyo ng bunga. Parang back to zero ka ng back to zero. So, di ba may inihanda tayong site para sa mga susunod na buwan para itanim natin. Hindi natin kukuhanin yung mga bumubunga na. Pwede tayong kumuha niyan. Kapag tayo nag-pruning, you will prune also once a year. Ginagawa yun pagkatapos mag-ani. So, guys, meron akong mga bakod dito. Sinampayan ko yan ng vanilla. At yan ang mga kukunin natin. Ipakikita ko sa inyo. Vanilla planifolia yan. Matagal ko na yan na itinanim. Mga 2 taon na. Ang papayat ililipat natin yan sa lugar. Madamo ito guys. Huwag kayong magtataka kung bakit madamo. Gaya nga sinabi ko, ay yan ay nagre-retain ng moisture. Lalo at tayo ay pag tag-init, hindi tayo nagdidilig. Yan, yan. Mga nangangamatay na yan. Kukunin natin yan. Ito guys, planting material natin yan. Isinampailan natin yan noon pa. Ito yan. Ito guys, yan. Mga kukunin natin yan guys sa isang araw. At isinampay natin dito dahil wala pa tayong siguradong paglalagyan nun. Hindi natin alam kung saan ilalagay. Ito nangaluntoy na. Dahil nang hindi na didilig, pabaya lang natin. Pero ililipat natin siya sa tamang lalagyan. Hindi ito pwede dito. Sisirain ito ang bakod natin. So yan may bakod tayo na barbed wire. At ito matagal ng panahon yan. So, dito tayo kukuha guys ng mga planting materials. Mahahaba na sila. Mga nandito sa bakod, yan ang mga kukunin natin sa isang araw.
kapag tag-ulan na talaga. Kulimlim ang langit ngayon, pero lagi na tayo nagfe-fake. Dahil nang laging akala mo uulan, hindi naman. So, ito nga guys, oh. At while in fact, oh, bumalaklak na siya. Kukunin natin yan sa isang araw. Umakyat na siya. Yung hybrid paminta natin, oh. Oh, diba? Ang ganda. Ito, oh. 2 years lang nabunga na yan. At pinakang favorite support plant niya ay ang kakawati. O yan. Ito ay ilat guys. So yung mga gilid tinaniman natin. At ang mga bubuyog natin napabayaan na rin. Pero hayaan lang siya. Yan ay mga wild. Bahala na siya sa buhay niya. Ito oh, sa isang araw papuputol natin guys itong ito. Di rin naman natin mapakinabangan. Para naman mapakinabangan natin itong lugar na ito. At bumulaklak rin ng lansones na rin. Bubulaklak na ito. Pag ito lansones na ito. Bubulaklak na yan. Kaya guys, maganda rin na panlagay sa tabi ng bakod. Itong Madrid Agua, yan oh, Madrid Agua. Shout out kay Sir Nestor, binigyan tayo yan. So ito pa nga rin, Vanilla Planifolia yan. Ito oh. Yan. Vanilla Planifolia planting materials natin yan. Kukunin natin yan. Yan o, ako ang naglagay dito 3 years ago. O 2 years ago, I don't know. So yan o, nilagyan natin ng ang bakod dati ng Madrid de Agua. Dito o, yan. O, ang pangalan pala niya ay Tricantera giganti. Madrid de Agua. So, yan yung nilalagay natin sa mga gilid at maganda rin. So, makikita nyo nga guys, itong new site natin para sa vanilla. Ito oh, at ito oh, yan oh, ready na. Lalagyan na lang yan ng mga siit, gaya nito oh. Yan. Yan ang inilalagay natin, tinatabon na lang natin ng mga maliliit na bunot, bibili tayo. O ito. O di ba guys, ang ganda na. O makikita nyo. O ito o. Si Mamang Daria nagtatrabaho half day lang. Ito o. O kita nyo o. Ganda na o. Half day lang si Mamang Dario. At ating itong, ba ang ganda na Mamang Dario ah. Half day lang ha. Hindi na tumasok si Jericho. Hindi ba baba? Nagbibrigada. Oo nga. Yan guys, oh. O ito mga kakawati natin. Kakapitan natin ng mga vanilla sa isang araw. Huwag muna ngayon dahil tag-init pa. Okay. Ito? Hindi kaya yan ibutas ng ahas? Hindi ba ito panasaging yan? Oh, medyo natatakot ako dito ha. Baka yun ay may kubra dito ah. Yung pinatay natin saging. Kaya butas-butas. Nabubulok ang puno. Okay. Oh, hawang-hawa na guys. Yun ang ating vanilahan. Ito oh. Ang ganda na eh oh. Doon mo nilalagay. Yan. Tiyaga-tiyaga lang. Oo. Guys, ito oh. Magandang pakain niya ng vanilla. Ito oh. Wala kayong ahas din eh. Wala madam. Kukunin natin yan. Ilalagay natin sa vanilla. Ha? Walang bot na. 2 taon lang yan, bumulaklak na yung planifolia. Oh. Kahit pala naman payat na bulaklak. Yan oh, 2 taon lang to eh. Oh guys, kita mo oh, wild. Hindi natin nalalaman na mayroon pala siya. Kukunin nga natin yan at iba ilalagay natin doon. So guys, ito yung mga Madrid de Agua nilalagay natin sa bako. Come on. Oh, ang pinya namin, pinyapol. Oh. Malaki na. Makakatikin na rin. Para inom tayo. Tanimin natin ng ano. Ito mo itong mga ito. Napapakinabangan na lahat guys sa mga halaman. Iinom lang muna tayo ngayon ng Vanilla Planifolia. Kukuha tayo. Ito. Ito. Kukunin mo ito baste. Ako. Okay. Nasa ang gunting basta.
Ililipat lang natin to guys. Oh. Dapat, may timing kasi din ang pagtatanim ng vanilla. Bilang ka ng 3 days after full moon. Kasi, pero ngayon ay isa-sample ko lang ito. Gagawin lang natin ito for the sake of presentation. Pero supposed to be dapat ay, yun ha, tatandaan nyo. 3 days after full moon, saka ka mag-aakat o magtatanim o magpuputol niyan. Dahil na malutong kapag ka hindi ganyan ng panahon. Nakalimutan ko ang tawag doon. But anyhow, parang ayoko siyang kunin basta ang hirap. Hanap tayo ng iba. Parang ayoko. Wala akong ito para sa presentation. Ito. Ito na lang. Ano kaya ito? Planipolya? Planipolya ito. Ito yung kasi. Ito planipolya. Baka magkamali kasi. Ay, planipolya. O ito guys, planipolya to. Akatin lang natin. Kasi ililipat natin na sa isa. O yan. O ito. O yun. Ano pala niya ito? Anak din niya pala, are. Ayun. Kita nyo na, guys. Oh. Nakadikit na siya dito. Aakatin lang kasi natin eh. Hindi kasi siya magta-thrive dito. Kunin lang natin to. So guys, dilipat lang natin. Wawa. Sorry naman yan. Okay. Ito yata 2 taon na. So guys, ito na. Hindi siya direkta itatanim sa lupa. Okay lang siya na nakaano dyan sa ano baste. Ayan oh, yan. Okay. Ay yung isa. Tatabunan mo na lang yan. Wait. Ito, mga ganitong ugat. Ibaba mo baste. Itatago natin yan. O sige, gayaan o. Yan. Itong ugat na ito, kailangan takpan natin. Kasi matutuyo siya. Okay, wait ka. Gagayaan lang siya. Yan. Ito, okay na to. Uy, huwag ka mamatay ka ha. Okay na. Ito. Ito ay supposed to be, pag tag-ulan nga ako nagtatanim, iba-iba. May mga hindi tatanim ng ulan, pero sa observation ko sa tagal ko na nagbabanila, ay tag-ulan ang the best para sa akin. Hindi ako nagtatanim ng summer. Yung iba, summer, ako yung tag-ulan ang gusto ko. O, kapit na kayo dyan ha. Oh, yan. That's to. Diba sabi ko sa inyo, itatago yung ugat. Ito. Ay. Yan. Orchids kasi yan. Gusto niya yung ganyan. Okay. Pag umulan, okay na. Tatalian natin ito. Kaya ganitong straw ang ginagamit natin. Nabubulok yung katagalan. O, kapit na kayo dyan. Okay kayo dyan ha. Akala ko planifolia kayo. Ah, planifolia pala. Akala ko tahitensis kayo. Diretso na yan. Ganyan lang siya. Bahala na siyang maghanap ng ano. Okay. Tara na. Bukas na mga ito diligin. Okay. Done. Presto, tapos. Ang isa. Okay, bye-bye. Kita nyo yung ugat niya, itinago ko. Kasi may initan siya. Malilom naman siya dito. Bukas na natin siya didiligin. Hindi naman nasugatan, kaya walang problema. Pwede din, sugatan ko. Wait. Nasaan ang gunting baste?